Okay. Okay. Okay na naman. May 30, 2024. So, maingay yung mga gago dito. Nakasira ulo dyan. Kasi may issue na naman. May issue. Kasi nagsesend lang ako dun sa kakilala ko. Kakilala ko sa GC. Utang na alam ng mga gago kung ano yung sinesend ko eh. Yun nga. Yung may issue ngayon na about sa Caravaggio. May 27 Caravaggio na ewan ko ba ano ba yun, The Lost Caravaggio. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng Caravaggio. Bali ang pagkakaalam ko yung parang pangalan nata ng isang grupo ng mga artist na nagpipinta. So yung Caravaggio na yun, nag-open sila ngayon sa sa Madrid. Nasa Madrid sila dun sa museum yun. So nandun ito nga yung issue na nandun yung paintings ni Jesus Christ. At ako nga rin, nagulat nga rin ako pagkakita ko sa internet. Hindi ko naman sinasadya na hinahanap. Pagkatingin ko sa internet, uy, ba't kamukha ko to? Kamukha ka. So naging issue, parang so pinasa ko yun sa GC. Totoo kaya to? Sabi ko sa kanila. Tinignan ko rin sa YouTube, sa Twitter, sa lahat ng social media. Positive nga na totoo yung paintings na The Lost Caravaggio. Kumbaga matagal na, 1600 pa daw yung pininta. Hindi ko alam. So ito yung issue ngayon. Ewan ko, itong mga siraulong to. So kahit noon pa naman na bata pa lang tayo, teenager, marami na nagsasabi sa akin. Kahit nung unang panahon pa, dito sa Cavite, sa Maynila, dyan, sa San Juan. Kasi uso long hair nun eh. So long hair kami nun. So kamukha ko nga daw si Jesus Christ. Pero hindi ko naman nawawalang bahala ako naman. So wala naman akong, kumbaga, proud. Siyempre nagiging proud tayo sa mga ganung bagay. Pero sa tema natin dito na tayo kumbaga nagbibigay ng aral sa tao, so alanganin na hindi dapat na ipagmalaki yung ganung bagay. Kasi hindi ako yung nagturo para iligaw kayo. Hindi ako nagbigay ng katotohanan sa inyo para gawin ko kayong tawag nito uto-uto. Parang yung mga siraulong sila Manalo, sila Kebuloy, gustong-gusto nila yan, sigurado. Yung sasambahin sila ng tao. Ako, please, ilayo nyo sa akin yun kasi never sa hinagap ko na tawag nito na maging ganun, na
gawin tayong santo-santua. Di ba sinabi ko na dati pa, nung una pa sa inyo. Una pa lang, nandito ako, di ba? Hinulaan ko na agad, baka mangyari na baka gawin tayong santu-santuhan ng mga gagong to. So, never, wag na wag kayong maniniwala sa ganun. So, sa akin naman, wow, napapawawa ko. Wow, kamukha ko pala si Jesus Christ. May magiging proud ka kasi kamukha mo yung Diyos. Siyempre naman puta. Pero magiging hindi dapat na mangyari. Kasi unang-una sa lahat, wala namang nakakita sa Diyos na ewan ko kung si Jesus Christ ba talaga yun. At pangalawa, kung gusto nyo maging madaming kamukha ni Jesus Christ, pumunta kayo ng India, punta kayo ng Saudi, maraming kamukha si Jesus Christ dun. Mga Arabo, mga Muslim, yan, mga kamukha ni Jesus Christ yan. Indiano, yung mga Indiano, yan, mga kamukha ni Jesus Christ yan. So sa akin, papakita ko sa inyo. Ito. Kasi ako, nagulat din ako. Wait, putang na ako ba yun? So, pakikita ko lang sa inyo. Saan ba yun? Ito. Sa malayo pa lang, nagulat ako eh. Wala. Ba yun? Kasi gantong-ganto ako pag puyat na puyat ako eh. Tapos mahaba yung balbas ko. Gantong-ganto ay tsura ko eh. Diba? Sa mga nakakakilala sa akin, sige. Magsalita kayo. Ganyan ba itsura ko? So ito ay Los Caravaggio that was nearly sold for 1,500 euros. Goes on displayed at Prado in Madrid. 4 centuries after it was painted, 3.5 centuries after it arrived in Spain, and 3 years after it came perilously close to going under hammer for just 1,500, a lost, luminous, and lovingly restored Caravaggio has gone on display at the Prado in Madrid. So May 27, kasi nag-research ako. May 27, lumabas. Dito lang, itong month na to. So, mag-research kayo sa internet. May 27, kabubukas lang ng museum. So, napakalaking impact dun sa may Italy, sa Madrid. So, ayan o, tingnan mo nga. Ayoko na nga magpahaba ng bigote. Putik. Baka mapagkamalan pa ako. Kuwang-kuha yung mata ko eh. Oh. Yung ilong ang layo naman. Kasi matulis yung ilong. Yung mata, pagka ganun ko pala, parang may kamukha to. Yung pala, meow. So, unang-una sa lahat, so parang nahihinagap ko na yung mga hindi naman sa so parang ang hirap magsalita eh. May something, sabi ko nga kanina, something na parang napaproud ka, pero something na hindi dapat pwede. Na isa kang mangangaral tapos gano'n na mangyayari. Para bang yung kwento sa Biblia dati. Gumawa ng toro, gumawa ng mga larawan. Ayun, sinambanan nila. Kumuha ng palaka, gumawa ni Buddha. Ayun, sinambanan nila.
So, para bang ito yung sinabi ko na nung una pa sa inyo. Kauna-unahan pa na sinabi ko sa inyo na dati pa. Na posible. Ayan na nga oh. Nagkakagulo sila dito. Diyan. Para bang lalabas nito ang hirap spelling. Para bang yung anong tawag nito? Gagawin tayong manika ng mga gagawin ito. Gagawin ta. Para bang yun ang nakikita ko parang nabibisyong ko. Nabivisualize ko lang yung pwedeng mangyari. So, teka. Nakikita ko lang yung mga possible na pwedeng gawin ng mga loko-lokong to. Teka lang saglit. Daming langgam na naman. Okay. So, ano ba yung ginawa nila kay Jesus Christ noon? Pinatay, tapos ginawang samba-sambahan, pinagkaperahan. Parang nakikita ko, parang ganun ang mangyayari. Diba? So, vision pa lang, kung ano yung nangyari noon, pwede yung mangyari ngayon. So, ano bang gagawin ng mga gagong to? Ayan gusto yata akong talian sa leeg. Kasi nga gagawin tayong puppet. Baka gawin tayong puppet ng mga gagong to. Baka, ayan. Akala siguro nila mahahawakan nila ako. Never. Hindi mangyayari yun. So, nandito ako. Hindi ko naman sinasadya at hindi ko rin naman ginusto. Hindi ko naman ginusto na pilitan tayong gawin yung isang bagay na hindi pa oras. Kasi noon naman sinabi ko naman noon sa mga tropa diyan, sabi ko darating yung araw na magtuturo ako sa inyo. Pero hindi naman sa gantong bagay na bigla-bigla na lang tayong napasok tayo sa ganito. Kasi bala ko noon, maayos ko muna siyempre, kailangan ko magtayo ng bahay ko, kailangan kung ano yung dapat na para sa'yo, ayusin mo muna, tsaka tayo magturo. Ganun ang plano ko noon Pero hindi ko sinasadya na napunta ako sa ganitong bagay na ora mismo na nagbigay ako ng mga aral sa inyo. So, hindi ako nagbigay ng mga aral sa inyo para lang matisod kayo doon sa kalukalike ko. Awit. Hindi naman ganun siguro. Kaya pala gustong-gusto akong papuyat-puyatin ng mga gagong to. Kaya pala gusto akong papayatin ng mga gagong to. Gagawin pala nila akong sira-sira ulo ditong kamukha ni Jesus Christ. Kung gaano kasira ulo yung mga gagong yan. So, nakikita ko lang, sa vision ko pa lang. Kahit kayo, nakaka-vision kayo. Kahit kayo nakikita nyo yung pwedeng mangyari in the future. Na baka gawin. Kung nga yung si Santino na pinatay lang dun sa bukid ginawang santo ng mga to
Ano pa kayang ginawa natin dito? So, hindi unang-una kong pinatatandaan sa inyo na wag niyong gagawin yun sa akin. Wag niyong gagawin. Kasi katulad nga ng ginawa ni Paul, ni Saulo, ni Pablo, nagturo sila sa isang lugar. Hindi ko alam kung saan banda yun. Hindi ko alam kung saan banda yun, dalawa sila eh. Tapos para silang sinamba ng mga tao doon. Kasi nga daw nakakapagpagaling sila ng tao, nasa kanila yung kapangyarihan ng Diyos. Sinamba sila ngayon ng tao doon. Binigyan ng mga bulaklak, binigyan ng mga pagkain. So ang ginawa ni Pablo, hinapak nila yung damit nila. Kami katulad din ninyo. Kami ay katulad din ninyo. Na ordinaryo ding tao. So ganun din na ayoko ng mga ganung bagay na baka putang ina dumating yung araw na gawin tayong santo-santuan nito, pagkaaperahan pa tayo, gawin tayo ganun. Kasi ang nangyayari, kunyari may isang sikat na tao, kunyari example na lang, example ko kayo, sikat sino to? Si Gemo. O si Badong. Sikat si Badong. So ang ginawa ko, gumawa ako ng t-shirt na may mga itsura niya, may mga picture niya. Sikat nga si Badong eh. Di ang daming bumili ngayon ng t-shirt ko. Kasi nga andun si Badong eh. So ganun 'yun. 'Di ba? Paano kapag kaperahan? So hindi ako pumapayag. Tangina. Gawin tayong tawag nito. Gawin tayong sira-sira ulo ng mga gagong to. Gawin tayong puppet. Ayos na ako dun sa nagbigay tayo ng konting alam, ng talino, ng karunungan tungkol sa Diyos. Siguro kung napapunta to, kung yung mukha ko napapunta kay Manalo, napapunta kay Soriano, napapunta kay Kebuloy, baka tuwan-tuwa na yun. Baka tuwan-tuwa yung mga gago. Kasi siyempre nga naman, puta, nasa Madrid ka eh. Nasa Madrid yung mukha mo, kamukha mo si Jesus Christ. Ang ano pa naman ni Kebuloy eh, sambahin nyo ako. Kasi ako ang namamagitan sa Ama. Tagapamagitan daw siya sa Ama eh. Kaya nga daw sasambahin sila. Yun ang technique nila Manalo. Pati rin ni Soriano, pati rin ni Kebuloy. So, hindi. Unang-una ko palang sinabi ko sa inyo na wag niyong gagawin mga bagay. Maniwala ka dun sa Diyos na hindi nyo nakikita. Sino ba ang Diyos? Sumamba ka sa Espiritu at katotohanan. So ano ang Espiritu? Ano ang katotohanan? Iisa lang yun. Ano ka ba? Ano ba ang Espiritu? Yun ang aral, di ba? Yung mga sinasabi ng Biblia. Yun ang Espiritu. Yun ang katotohanan. Yung sinasabi ko dito about Spirit, yun ang katotohanan. Sumamba kayo dun sa Diyos na hindi nyo nakikita. Sabi nga ni Jesus nung nandito pa siya noon, mas maswerte yung taong hindi nakakita sa kanya ngunit sumasampalataya sa kanya. Nakasulat yun, di ba? Hindi nga lang nakalimutan, basta maswerte ang ibig sabihin nun eh. Yun na, wala na kasi tayo, hindi na kasi tayo masyado nakipagdebate. So ganun ang nangyari.
So, mas maswerte yung taong yun sa mga hindi nakakakita sa kanya, ngunit sumasampalataya sa kanya. Mas maswerte yung mga taong yun. Kayo, puta, baka nakita nyo ako doon. O nakita nyo si Jesus Christ doon. Bigla kayo magluluhod ngayon. Pagulong-gulong ka ngayon. Tapos, naglakad ka ng nakaluhod hanggang Antipolo, hanggang doon sa simbahan doon. Putang ina. Diba? Huwag mong gawing tanga yung sarili mo. Maging matalino ka. Magkaroon ka ng talino. Diba? So nakikita ko pa lang, nabivision ko pa lang, kahit kayo, ano ang pwedeng mangyari sa future? Gantong nagkakagulo sila. Putang na patay sa akin ng mga putang na. Mga baklang-bakla na sa akin eh. Ano ba ang nabivision nyo? Anong nakikita nyo? Anong nakikita nyo na pwedeng mangyari sa future? Sa kinabukasan? Anong nakikita nyo? Posibleng gawin ng mga gagong yan ng pagkaperahan pa tayo. Hindi ako pumapayag ng ganun. Dahil unang-una, hindi ako nagpakahirap dito para magbenta. Para magnegosyo. Madidisgrasya pa yung pinaghirapan ko. Diba? Kung naghanap kayo ng tunay, ano ang tunay sa sinabi ko? Sino ang pinakatunay na nagsalita rito? Sa tingin nyo? Ako ba yung nakita nyo doon? Hoy, sambahin nyo ako. Ako yung tagapamagitan. Sinabi ko ba yun? Hindi. Kahit na sikat akong tao. Kahit na ang pinatunayan ko sa Biblia, sa debate, hindi nyo kayang pantayan. Never kong sinabi sa inyo na gawin nyo. Hindi mangyayari. Wag na wag yung gagawin. Sumamba ka sa gumawa ng langit at lupa. Hindi ko kaya yun. Sumamba kayo sa gumawa ng langit at lupa. Hindi kaya nila Kebulo yun. Nila Soriano yun. Gumawa ba sila ng langit at lupa? Mga putang ina, sambahin daw sila. Awit, di ba? Hindi ko kaya yun. Sumamba kayo dun sa gumawa ng langit at ng lupa. Nakuha nyo. So, putang na, bilib na naman yung mga baklang-bakla sa akin eh. Ba yun? So, nakakailang minutes sa tao. 23 minutes. Okay. Bali, binigyan ko lang kayo ng tips ng mga aral na pwede yung pagbatayan. Baka mangyari yung mga bagay na yun. At least, na-warningan ko kayo, nabigyan ko lang ng reminder. Pwede kasi unang-una pa, dito pa lang, kung sinusundan mo yung mga video ko noon, unang-una pa lang, yun ang sinasabi ko sa inyo. Baka gawin tayong santuhan dito, awit, di ba? Yun pa lang, no, di ba? Nangyari na. So, sa akin naman, it can be proud. Masarap maging putang, nandun ako naka-painting ako, pero hindi naman ako yun. Kamukha ko lang. Yun, nagkakagulo sila ngayon para doon. Ang sabi naman dito ng mga gago, para daw hindi ako galawin. Para daw ako hindi galawin. Tangina. Kahit wala yung painting, wala pa nga yung painting na yan. Kailan pa to? 2030. Ilang taon na. Wala namang bumabaril sa akin. Naghihintay nga ako eh. Magbaril lang kami. Diba? Okay, ito, naghahanghang na itong cellphone. Sa susunod na lang ulit, mamaya, malaki kasi ang kaya ng MB na to. So, titignan natin mamaya kung makakadugtong pa tayo. Okay, next time na ulit.